Madali lang naman ito matuyo. Ilang minuto lang. Oop, yun. Tingnan natin. Yun, good day mga master. Matagal na tayong hindi nakakapag-upload ng fishing session natin dahil winter na dito sa aming lugar at napakalamig na, kaya bahay at trabaho na lang yung aking ginagawa. So baka sa susunod na summer na lang ulit makapag-fishing, or kung di man, baka makasilip tayo ng pagkakataon makapag-ice fishing. Titingnan natin kung kaya. So sa ngayon, gusto ko lang i-share kung paano yung proseso ng DIY manual hot stamping na kagaya ng mga nakikita natin sa ibang video sa YouTube. At makikita natin bakit at papaano nagagawa itong ganitong klase ng stamping. At yan ay gagawin natin ngayon. At ipapakita ko sa inyo at i-share yung mga materyales na gagamitin ko para sa process na to. Una, umorder ako sa online ng silicone pad. Ito yun, itong orange. Ito ay high heat resistant. Ito naman, yung silicone na kabiyak nung molde na ginawa ko dati, na mas malambot. Hindi rin siya nasusunog at high heat resistant din to. Ito yung gagamitin kong pang press. Meron din tayo ditong mumurahin na nail polish clear. Ito yung gagamitin ko sa halip na primer coat na spray. Andito yung ating foil na gagamitin. Yung ginagamit sa hot stamping. So ito yung hot stamping foil. At nabibili din to online. So mura lang ito. Meron tayo ditong plastic lure na luma na gusto kong subukan. At gusto kong lagyan ng foil para makita natin itsura. Meron din akong lumang jig. Ito yung ginagamit ko sa fishing. Tinanggal ko na yung lumang pintura niya kasi puro gas-gas na. Marami ng scratch. So lalagyan ko siya ng panibago. At kapag katapos na malagyan ko siya, ganito yung magiging itsura niya. Sample lang ito. Nilagyan ko lang ito noong nakaraan. So share ko sa inyo kung paano ko siya gawin. At dahil nga mas malambot itong silicone na to, ito yung gagamitin kong pang press. Kasi sa sobrang lambot niya, malalapatan niya yung mga parte ng lure na medyo lubog. At ito naman, gagamitin ko to sa mga susunod kong project kasi kadarating lang nito at in-order ko sa online. Medyo matigas siya kumpara sa ating isang silicone na ito. So simulan na natin. Lalagyan muna natin ng nail polish itong ating jig habang pinapainit natin yung plancha. Gagamitin natin yan. Tapos pagka natuyo ito, saka natin siya lalagyan ng stamp. Saka natin gagawin yung stamping na tinatawag. So ngayon maglalagay muna tayo nito para kumapit yung ating foil na gagamitin. Madali lang naman ito matuyo. Ilang minuto lang. Tapos yung isa na yun, nalagyan ko na yun kanina. At natuyo na siya. Uunahin natin ilagyan yung plastic lure. Para i-demonstrate ko sa inyo kung paano. At gagawa pa ulit tayo ng mga marami pang stamping process. Yan. Saglit lang, tuyo na to. Kinishare ko lang para makita nyo at malay nyo, magawa nyo rin sa inyong mga project, sa inyong mga lure. So, yan. So,
Subukan nating lagyan itong plastic lure. Latag na natin itong foil. Tapos itong plancha, 1 minuto na itong nakapatong dito sa silicone na pang press natin. Kaya mainit na to. Pwede na natin gamitin yan. Tapos i-press na natin. Yan. Kailangan press natin ng ayos para kumapit yung foil ng ayos dun sa surface ng ating lure. Para masure natin nakakapit sa lahat ng area. Likinan lang natin para sure na kumapit yan. Kasi wala pa tayong makinang pang-press o manual press, kaya mano-mano lang muna. Okay, tingnan natin. Yan, meron pang naiwan yata. Tingnan natin kung kasi hindi kakapit yan pag may naiwan ganyan. Habang mainit pa yung silicone natin, ilapat lang natin yan para mapakapit natin. Mapapansin nyo, halos dikit na yung foil. Hindi muna natin naalisin kasi gusto natin masigurado kung kumapit na ba talaga yung mga ibang parte ng lure. Yan. Press pa natin ng konti. Hanggang sa mapakapit natin. Tingin ko okay na. Tingnan natin. Yung kumapit na mga master. Oh. Hindi lang ganun kaganda. Pero pagka na-practice natin to, mapapaganda natin yung pagpapakapit ng ating stamping foil. Sinare ko lang sa inyo kung paano. Kailangan niya na talaga ay mainit na mainit yung plancha at saka yung ating silicone. Pero okay na din. Kita na rin naman. So, lalagay din naman natin yan sa kabila. Okay, mainit na. 1 minuto lang nakapatong yung plancha dito sa ating silicone. So, nakaset up na to. Papatong na natin at papakapitin na natin yan. I-press natin na madiin para kumapit ng ayos. Press natin ng unti-unti yung ibang parte para kumapit dun sa lure yung foil natin. Mano-mano lang kasi tayo kaya kailangan natin gawin ito. Okay. Dikita natin yung konting parte. May mga parte kasi yan na hindi nandiyan dahil dun sa design niya ng lubog. Kailangan natin balikan. Yan. Kumapit na siguro. Tingnan natin. Yun. Kumapit na siya mga master. Hindi nga lang ganun kaganda, pero mariretoke naman natin yan sa pintura dito sa ibabaw. O yan. Kaya pa yung pagandahin ng pintura. Subukan naman natin sa ating metal jig. Salang ulit natin tong plancha. Painitin natin at yung namang metal jig ang lagyan natin. Yan. Tuyo na yung pintura nito, kaya pwede na natin lagyan.
habang mainit pa yung silicone. So mainit na ulit. Dinan na ulit natin. I-press natin ng ayos. Mga 1 minuto pwede na. Siguradong kakapit na yan kasi yung mainit na silicone, pinapalambot niya yung pintura at lumalagkit, kaya kumakapit yung stamping foil natin. Okay, tingnan natin. Ayan. Tingnan pa natin ng konti. Parang may naiwan pa. Mas maganda yung malambot na silicone para nape-press yung ibang parte ng lure. Yan. Natin. Yung. Nalagyan naman lahat. Yung mata, aalisin natin yung nakakapit na foil doon, tapos papalitan na lang natin ang mata. Kumapit naman siya. Tapos yung ilalim, pintura na lang saka dito sa ibabaw. Subukan naman natin sa kabila. Painitin muna natin ulit. Tapos ating ilagay. Panibago. So, antayin natin uminit muna. Okay, subukan naman natin dito sa kabila. Mainit na ulit yung ano natin, silicone. Stop lang natin ganyan. Tapos i-press natin ulit. Yan. I-press natin ang ayos para kumapit sa lahat ng surface ng lure. Oops. Ito na mo lumiilaw natin. Tingnan natin. Yan. Balikan lang natin yung ibang hindi nakapitan. Meron yung ibang hindi kumapit kasi lubog yun. Area na yun. Pero tingin ko okay na. Tingnan natin. Yung marami pa tayong tirang foil. Marami pa tayong malalagyan yan. Ito na. Nalagyan naman. O susunod natin dito yung pagpipintura nitong ibabaw sa nitong ilalim dahil may mga hindi kunapitan ng foil. So yan yung kinalabasan ng ating project. Kumapit naman. Pagagandahin pa rin natin yan ng pintura. So yun ang sunod na process natin. So yan yung ating pagpo-foiling or hot stamping. Ganyan yung process. Yan yung mga sample na nalagyan natin. So pagagandahin natin yan ng pintura. Kasi kasama sa process yon para gumanda naman yung ating lure. Ayan siya, yung plastic lure na nilagyan natin kanina. Tapos ito yung metal jig. Yan. Hindi masyado nalagyan to. Pero okay lang. Lalagyan pa ulit natin yan. O pipinturahan na natin yung ano natin. Ginawa nating project.
itim siguro maganda. Try natin. Para matakloban yung ano. So ayan na. May kulay na siya. Tingnan natin kung ano magandang kulay sa ilalim. Pipili tayo ng ano, siguro puti or gray light. Basta mga light color. Maganda sana to kung luminous. Pero babaguhin na lang natin yung kulay. Para maiba naman. Natakloban na yung mga portion na hindi nahagip ng ating foiling. O yun na yung magiging design na kulay niya, itim. Mag-focus. Yan. Try natin yung isa. Itim combination. Okay na siguro yan. Bigyan na ng konti sa ilalim. Yung sa kabila. Pulat itim combination. Yan. Lagyan naman natin yung jig. Lagyan naman natin tong jig. Pula din yung ilalim. Maganda din yung pula. Combination to siguro blue yung magandang combination niya.
siguro yan. Tapos kulay blue sa kabila. Kulayan naman natin ng blue itong ibabaw. Tingin ko mas magandang kombinasyon yan. Naghahalo yung tatlo, silver, blue, sa pula. Lalagyan natin ng mata yan, panibagong mata. Tapos saka natin i-coat ng epoxy resin para mas matibay yung pintura sa yung ating foil. Ayan, napatuyo ko na mga master. Lalagyan na lang natin ngayon ng mata itong jig kasi tinanggal ko yung luma. Pinalitan ko na lang, papalitan na lang natin yun ng panibago. Siguro maganda yung kulay. Tapos lagyan natin ng konting glue para matibay. Para hindi agad matanggal. Pero papatibayin pa yun ng ng ating epoxy resin. Beto tayo kumapit. Mata niya. Pwede na siguro yan kasi bagay naman sa kanyang kulay. So, lagyan natin yung kabila. Lagyan natin ng pampakapit. Kuha tayo ng isa pa. So, lagyan natin. Sobra yata yung dami ng glue. Yan. Yung mata na yung jig natin. Parang hindi pantay. Katapos, lalagyan na natin siya ng epoxy resin. So, patutuyuin lang natin yung nilagay nating glue dun sa mata. Tapos, i-coat na natin siya ng epoxy resin. At para sa epoxy resin na gagamitin natin, ito yun. Ito yung kalimitan kong ginagamit sa pag-coat ng aking mga DIY na lure. Nabibili lang to sa online store sa murang halaga. Maghahalo na tayo ng epoxy resin. Ayan, hardener at saka yung mismong resin. Konti lang kasi maliit lang naman yung lalagyan natin. Kailangan ng madami. Kailangan lang talaga nito mahalo ng ayos para tumigas din ng ayos. Okay na yun. Ha-apply na natin siya. Ito una natin lagyan mga master.
Kikintab siya pagka nalalagyan ng epoxy resin. Lumalabas yung itsura ng pintura pati. Kumikintab pati yung mismong foil. Yan. Nakita na natin yung paging makintab niya. Manipis lang naman ang kailangan nito para hindi siya tumulo. Tama lang yung nipis. Patutuyuin na natin itong isa na to, tapos lagyan naman natin yung jig. Konti pa tayong natira. Lagyan na natin itong ating metal jig. Pampatibay ng pintura. Kalimitan naman kaya talaga nagagasgas hindi dahil sa mga kagat kundi dahil pagtama na rin sa mga bato pagka ginagamit mo yan. Saan tumatama. Kung malaking bagay yung may epoxy resin para maprotektahan yung pintura. Yung foil. Yung mga jig na ganito, kailangan mas makapal yung epoxy resin para mas tumagal yung kulay niya. Ano? Dito na natin uubusin yung mga natira. Yan. Patutuyuin na lang yan natin mga master. Tapos kakabitan na natin ang hook. Final coating na natin yan kasi makapal na rin yun at malapit na matuyo yung ating epoxy resin kaya binibilisan ko na yung pahid. Ramdam yan kapag mabilis matuyo. Tumitigas na siya o gumaganit na yung pahid. Kaya kailangan nating bilisan yung pagpapahid kasi baka abutin tayo ng pagkatuyo habang pinapahid. Hindi magiging maganda yung resulta. Maganda mabilisan. Tutuyuin na lang natin mga master. Lagyan na natin ang hook. Balik na natin yung hook niya dito pala. Sinapatuyo ko na siya. Ilang oras din pinatuyo. Balik na natin yung hook niyang. Yung pa dito ang isa. May panibago na naman tayong magagamit. Kasi na-repaint na natin. Nalagyan ng stamp. Yan. Hindi naman siya ganun ka-perfect pero okay na din.
magagamit na din to sa susunod natin fishing. Gawin natin tong sa metal jig, itong assist hook niya. Okay, hirapan ilagay itong isa na to. So, kanya. Yan. Pwede natin lagyan ng dalawa. Yan yung metal jig natin. Yan. So yan yung ating finish project. So tingin ko magiging effective din naman yan siguro. At gagawa pa tayo ulit ng mga stamping project natin kapag na-assemble na natin yung stamping, yung DIY stamping material natin, yung pinakita ko kanina. So yan, ito na yung resulta ng maliit nating DIY project at stamping. So nakita nyo naman kung paano. Ganun lang naman kadali yung proseso nun. At sa mga mahilig gumawa ng ganito na DIY sa bahay, so malaking bagay yung meron ka ng mga available na materyales na madaling hagilapin at yung madaling bilhin online. So dahil doon makakagawa ka rin ng mga ganito sa murang halaga at sa simpleng procedure, makakagawa ka. So ayan, yan lang yung mai-share ko muna sa ngayon dahil hindi rin naman ako nakakapag-fishing. At maraming salamat sa mga bago nating subscriber at sa mga nanonood. Sana may natutunan kayo. At sa susunod na fishing, gagamitin ko yan. At sana makahuli. So hanggang sa muli mga master. Gagawa pa tayo ulit ng mga iba pang video na kung saan ay meron tayong mai-share at meron tayong matututunan. Maraming salamat sa panonood.